Chapter 9. Dito kami diniretso ni Ken sa bahay ni Earl, kung saan nabuo si Zack at kung saan niya ako sinaktan ng sobra. Mama, si Papa. Umiiyak na yamakap sakin si Zack. Papa ko. Huwag ka nang umiyak, mamaya nandito na si Papa mo. Sana nga. Please Earl, bumalik ka ng maayos at ligtas, marami ka pang ipaliliwanag sakin. Pauwi na yun Zack, huwag ka nang umiyak. Sabi naman ni Ken pero hindi pa rin siya tumatahan. Hinimas ko ang likod niya. Tahan na baby ko. Why my young man is crying? Lahat kami ay napalingon sa nagsalita. Earl, Papa. Agad bumaba sakin si Zack at tumakbo palapit sa papa niya. Binuhat naman siya ni Earl, Papa ko. Stop crying young man, I'm fine. Umupo si Earl sa tabi ko at pinunasan ang luha ni Zack. Sorry. Otomatikong tumahan si Zack pero humihikbi pa din. Papa, nasan na po si Ben 10? Nasa sasakyan. Sagot nito. Ipon natin yun kaya hindi pwedeng maiwan. Wag mo din kami iwan po. Ngumuso si Zack. Malulungkot ako, lalo na si Mama. Bakit nadamay ako? Kunot noong tanong ko. Sus, kunwari pa samantalang kanina muntik nang tumalon sa sasakyan. Singit ni Ken kaya sinaman ko siya ng tingin. Papa ito po house nyo. Tanong ni Zack kay Earl. Tumango ito. Bahay ko din po ito. Papupuntahin ko dito sila Boyet tapos dito kami maglalaro. Do what you want Zack. Ginulo ni Earl ang buhok niya. Babahay-bahayan kami sa labas tapos po si Boyet at Nene yung nanay, tapos gagawa silang anak. Zack. Saway ko dito. Galit na naman po ang nanay kong maganda. Tumayo ito sa harap ko at nagpamiwang. Ano na namang kalokohan ang nasa isip mo? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Benta po kita mama. Ngumisi ito. For sale nanay? Isyo, masyadong bungangera. Ikaw talaga. Akmang pipenggutin ko siya pero mabilis siyang tumakbo. Habol madir. Agad ko naman siyang hinabol, tawa ito ng tawa habang tumatakbo paikat sa sofa. Malapit ko na sana siyang maabutin pero may ipal na pumatid sakin at dirdiretso ako kay Earl. Careful, malambing na sabi nito. Napatikim naman ako bago tumayo. Sorry. Inis kong nilingon si Ken pero ngumisi lang siya. Is this a reunion? Lahat kami ay napalingon sa nagsalita. Mga kaibigan ni Earl. Agad kong nilapitan si Colm at sinaman ng tingin. Nasaan si Leigh? Tanong ko. House. Tipid na sagot nito. Kamusta na siya? Ayos lang ba siya? She's fine. Alam mo mare, inakbayan ako ni Wyatt. Medyo hindi sila maayos ni Maring Leigh. Get off your hand on my woman, Campbell. Galit na sabad ni Earl. Natatawang binitawan naman niya ako, tigre na naman ang iyong bib. What y'all doing here? Malamig na tanong sa kanila ni Earl. Bakit bawal? Kapal ng mukha mo, matapos ka naming tulungan kanina. Sinaman siya ng tingin ni Wyatt. Jareen is here, sabi naman ni RK. Kamusta na ang paborito ni Earl? Shut up. Paborito ni Earl bakit ko nga ba nakalimutan yun? Napatikom na lang ako ng bibig at umupo muli, kinandang ko paarap sakin si Zack. Gutom na ba ang baby ko? Malambing kong tanong dito. Mama, sino po sila? Mahinang bulong nito sakin. Astig nila, para po silang si Papa. Kaibigan sila ng walang hiya mong ama. Mahina ding sagot ko. Mama, nagmura ka. Mahina nitong tinampol ang bibig ko. Bad po yun, tsaka hindi ganun papa ko. Kung alam mo lang. Wow, yan na ba ang little Earl? Nakangiting ginulo ni Carson ang buhok no Zack. Hello, young man. Hello po, bati din dito ni Zack. Laki po ng muscles nyo parang si Papa. Well, we always work out. Si Colm ang sumagot. Malaki po muscles nyo, malaki din po titi nyo parang si Papa. Dirdiretsong sabi nito na ikinalaki ng mga mata nila. Damn, why I'm hearing my child to him. Dinig kong bulong ni Wyatt. Zack, piningot ko siya sa tenga. Ang bastos ng bunganga mo ah. Mama, inggit po kasi ako. Ang liit nung akin. Pinaglaruan nito ang mga daliri niya. Yung kay Papa, mataba, mahaba at malaki. Alam ko anak. Zack, hindi mo dapat sinasabi ang mga ganyan lalo na sa harap ng maraming tao. Pangaral ko dito, nagiging bastos ka na, hindi ka yata si Zack ko eh. Doon ka na, hahanapin ko si Zack ko. Mama, mangiyak-ngiyak nitong hinawakan ang pisngi ko. Bad na ako, hindi mo na po ako love.
Zack, hindi na kasi natutuwa si mama sa'yo eh. Di ba tinuturuan kita ng tama? Nakakalimutan mo na po yun. Hindi na po. Tuluyan nang nalaglag ang mga luha nito. Love mo na po ulit ako. Oo na po, tahan na. Pinunasan ko ang mga luha niya. Wag mo nang uulitin ah. Magagalit na si mama sa'yo, iiwan na kita dito. Sige mama, alis ka na. Tumawa ito at pinugpog ako ng halik. Kapag iniwan mo naman po ako, mamimiss mo ako tsaka si papa, babalik ka din. Ang loko mo talagang bata ka. Napatingin ako sa kanila at ngayon ko lang napagtantong nakatingin din sila sa amin. Wala akong masabi. I miss my Ricey, sabi ni RK. I'll go now. Me too, sabi ni Wyatt. They are waiting for me now. I need to see my Sidol. Si Colum. Of course the little Carson is waiting for me. Sabay-sabay lumabas ang mga kaibigan niya at parang mga nagmamadali pa. Tara na Jerin, bigla kong namiss si Kenneth. Tumayo din si Ken at hinayla palabas si Jerin. Napano yung mga yun? Finally my true home are here. Umusag palapit sa amin si Earl. I love you both. We love you. Gabi na hindi pa rin ako natutulog, nakatambay ako dito sa balcony at nakatingin sa mga bituin. Si Batang Makulit naman ay tulog na. Hey, why are you still awake? Napalingon ako sa nagsalita. Can't sleep. Tumango ako. Naninibago lang, mas sanay na kasi ako sa bahay namin ni Zack. Naramdaman ko ang pagtabi nito sakin. Emma, nilangon ko siya. Umiinom siya at naninigarilyo. Pinatay niya ang sigarilyo tsaka seryosong tumingin sakin. You haven't forgiven me yet. Seryosong tanong nito. Napatawad na kita Earl. Nakangiting tugon ko. Tanggap na din kita bilang ama ni Zack, nakita ko naman talaga na bumabawi ka sa kanya. How about us? Us. Wala namang tayo una pa lang, bunga lang ng pagnanasa si Zack. Natawa ako ng pagak. Pagkatapos nito ay babalik na kami ni Zack sa bahay, pwede tayong magbigayan ng araw sa kanya. Emma, I want to give Zack a happy family, sabi nito. Can you stay with me forever? Earl, napatawad na kita, pero yung sakit at takot na binigay mo sakin, hindi ko alam kung maghihilom pa. Pwede kang maghanap ng babae na pakakasalan mo, tatanggapin ko yon, dahil wala kang maasahan sakin. Emma, matagal ko nang tinapos ang pagmamahal ko sa iyo Earl, wala na akong nararamdaman pa. Inisang hakbang ako nito at hinawakan sa kamay. Emma, I want to be with you, I want only you. I love you Emma. I'm sorry. Unti-unti kong binawi ang mga kamay ko. Mananatili tayong mga magulang ni Zack pero hanggang doon na lang yun. No, matigas nitong sambit. Tell me, what do you want me to do? Kalimutan mo na lang yang nararamdaman mo. Nginitian ko muna siya bago talikuran. Dumiretso ako sa kwarto namin ni Zack. Dahan-dahan akong humiga sa tabi ng anak ko. Sorry anak kung hindi kita mabibigyan ng kumpletong pamilya, bumitaw na kasi si mama eh. Hinalikan ko siya sa noo bago siya yakapin. Mama, gising. Napamulat ako nang may umuyugyug sakin. Gutom na po ako. Bumaba ka na lang, nandoon yung papa mo. Tugon ko at pumikit ulit. Sige na, masakit ulo ni mama. Ayaw, dama ito sa tiyan ko. Mama, okay lang po ikaw. Masakit lang ulo ni mama. Hinaplos ko ang buhok niya. Gutom ka na ba talaga? Yes po. Sige tara na. Umalis naman siya sa ibabaw ko at tumayo, nagtungo ako sa CR at naghilamos tsaka mumog. Mama, ang laki po talaga ng bahay ni Papa. Sabi nito. Mayaman papa mo eh. Swerte mo po. Nang makarating sa kusina ay nandoon na si Earl, tulala lang ito. Papa, agad kumandong sa kanya si Zack. Good morning po papa ko. Morning young man. Nginitian siya ni Earl bago tumingin sakin. Good morning Floppy. Morning. Umupo na ako. Zack, umayos ka na, di ba nagugutom ka na? Agad naman itong bumaba kay Earl at umupo ng maayos. Daming pagkain. Zack, payag kaligawan ko mama mo. Muntik na akong mabulunan dahil sa sinabi ni Earl. Po, di ba po mag-asawa na kayo? Inosenteng tanong ni Zack. Pero sige po, payag ako. Earl, napag-usapan na natin ito. Mariing sabi ko. I won't give up Floppy. Seryosong sabi nito. Just give me last chance to prove myself. Earl,
Promise, ako mismo ang susuko kapag hindi na talaga pwede. Kita ko ang lungkot sa mga mata nito, isang chance lang. Bigyan mo na po mama, saad ni Zack. Gusto ko po kumpleto tayo, sige na po. Napahinga ako ng malalim. Just one chance Earl, thank you. Pero ngayon palang binabalaan na kita, wala na akong balak na mahulog pa ulit pa sayo. I will do everything, just love me again. Pero hindi ko kasalanan kung masaktan kita. It's okay. Ngumiti ito. Ang mahalaga sinubukan ko at gumawa ako ng paraan para maayos tayo. Delivery for Miss Emma, sigaw ng kapapasok lang na si Ken na may dalang mga bulaklak at chocolates. Ang ingay mo, sabi ko dito. Inismiran lang ako nito bago ay lapag sa hita ko yun mga bulaklak at chocolates. Bigay ni Kuya Earl, nakangising sabi nito. Marami kasing ginagawa ang future husband mo kaya ako ang inutusan niya. Tantanan mo ako Ken. Inirapan ko siya. Hindi niya naman kailangang gawin to eh. Bakit ayaw mo na ba talaga? Bigla itong sumeryoso. Wala na ba talagang chance o takot ka lang sumugal ulit? Hindi ako nakasagot dahil ako mismo hindi ko alam ang sagot. Alam kong wala akong karapatang sabihin ito, pero sinadya ni Kuya na palayain ka kahit ayaw niya. Napakunot noo lang ako sa sinabi niya. He's in love with you since day one, pero ayaw niyang tanggapin yun, dahil natatakot siya, takot siya na magkaroon siya ng kahinaan at takot siyang mapahamak ka, dahil sa kanya. Kuya is mafia and in the world of mafia, love is doesn't exist, love is a cursed. Hindi ko na rin alam Ken, dahil kahit ako mismo ay naguguluhan. Tinuro ko ang tapat ng puso ko. Sinasabi nito na mahal ko pa siya at may pag-asa pa kami. Tinuro ko ang sentido ko. Pero ang sinasabi ng utak ko ay tama na dahil masasaktan lang kami. Only you can answer that Emma, ngumiti ito. If you love him then fight together. Ginulo niya muna ang buhok ko bago umalis. Ano ba talaga? I smiled while looking at my wallpaper, it's my son and Emma, they sleeping. I remembered the day when I chose to hurt Emma. Kakaibang ngiti na yan Brad. I looked at Carson when he tapped my shoulder. Si Miss Emma ba yan? Mind your own business. I coldly said. I know that smile. RK smirked. Ganyan din ang ngiti mo nang makilala mo yung ex-girlfriend mo dati, mas malala lang nga yung ngayon. What? You're in love with her? Colm seriously said. No, I'm not. Tanggi ko. I'm just admiring her. You're in love, just accept it. Wyatt said. I said I'm not. Okay, if you said so. I don't know what's happening to me, I can't imagine myself now without myself. Maybe they are right, I'm in love. Anong maitutulong ko kuya? Ken asked. I will let go her and I want you to take care of her. I said seriously. Whoa, may problema ba? Ramiel find out about Emma and I'm sure, she will use her at me. I don't want her to be in danger, so I need to let her go. How can you do that? I will hurt her. Yes, I hurt her. I even shooted her. I don't have a choice. Her safety is my first priority, I don't want to lose her. It's better to love her from afar. Puntahan mo na, Jareen said. Walang magagawa yang pagmumakmak. Now, I regret for being mafia. I laughed sarcastically. But I don't have a choice, right? I need to find those who killed my parents. Love is full of sacrifice, Earl. He tapped my shoulder. Don't worry about her, siguradong ligtas siya sa kamay ng fiancé ko. Jareen is Gwen's fiancé. I'm sure my brother punched me because I kissed her. How is she? I asked my brother. She's doing well but deep inside she's broken and that's because of you. He said. I glared at him. Don't flirt with her. Takot ko lang kay Jareen, daganan ako nun. In past years nakibalita lang ako tungkol sa kanya, and that Ken didn't told me, that I have a son. How is he? I asked seriously to the doctor. He's fine Mr. Cameron, he said. Wag lang muna siyang pagalawin ng pagalawin, para hindi bamuka ang sugat niya. Okay, he just nodded before leave. Sino ka po? He asked innocently while caressing his mother's hair. Kamukha po kita.
Will you believe at me if I told you that I'm your father? He nodded. Then, I'm your father. Bakit ngayon ka lang po? Ang tagal na po kitang hinihintay. He pouted. Alam niyo po galit ako sa inyo kasi wala kayo, nung naghihirap mama ko, nung inaasar po ako ng mga classmates ko. I'm sorry. I sincerely said. My life is too complicated. Hindi po sapat yung sorry he imp. What do you want me to do? I'll do everything. Ha! Tagalog po please. I chuckled. Anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko lahat. Una po wag nyo na po kaming iwan, sunod po, dapat maghirap din kayo at dapat po, kapag may ibibigay kayo sa amin ay hindi basta-basta galing sa pera nyo, dapat po pinaghirapan nyo yung pera. Noted. Okay po, gusto ko po ng pansit at tokwa, galing pong Pangasinan. He said and smiled. Bilis na po. Okay. I immediately went outside. Pansit and tokwa from Pangasinan. I spent 6 hours just to buy pansit and tokwa. When I arrived to hospital, Emma is already awake and what I expected she's mad at me. Well she's more beautiful right now and I love her so much until now. I learned how to kalakal, how to be a barker, how to bilad the palay and everything. It's so tiring, but I don't have any right to complain. This is for my family, this is for my son and for my floppy. Pogi, 25 lang itong kalakal nyo. This old man said. Ang dami-dami po niyan dagdagan mo na po. Zack pouted. Parang hindi mo po kami suki. Oo na nga, gagawin ko ng 100. He gave me 100. Ito na lahat yun. Papa, malaki po yan. Zack happily said. Ang galing po natin. He gave me a hug, parang biglang natanggal ang pagod ko. I felt now how I'm lucky I am. Kanto 1, I shouted 3 na lang aalis na. Pwede bang ikaw ang sakyan? Napangiwi ako dahil sa sinabi ng isang bakla. Wag po malandi. Zack slapped his arm. Sakay na lang. Suplado. Nang mapuno ang jeep ay binayaran ako ng 150, dinala ako ni Zack palapit sa mga nagtitinda ng street foods. Siomai po 220, he said. Safe ba itong kainin? I asked him. 100% po. He gave me a thumbs up. We eat siomai and it's yummy. It's 40 old woman said. Balik ka bukas, para magbilad. I just nodded to him and carried my son. Wow, dami po nating kita. Zack happily said. Yehey, naranasan ko ang hirap nila sa loob ng maraming taon, pinapangako ko sa sarili ko na, hinding-hindi na ito mauulit. I will give them everything I have.